So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, pagkat sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng umaga, na sinasabi po ninyo, talagang wala kayong ka-idea, walang notice, walang timbre, walang tawag, walang kaalam-alam ang Pilipinas tungkol dito. Ma'am, can I answer that, ma'am? Si General Marbil ang tinatanong po. Okay, Pwede kayong magdagdag, mamaya. Ma'am, wala po kaming communication with the ICC except for the PCTs lang po. We rely on the Philippine Center for Transnational Crime. Teka, so kauna-unahang pagkaalam mo tungkol dito sa warrant mula sa Interpol, nung Marso 11, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to you directly. Sabi mo, dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kaagad sa kapulisan? Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at pinadalang ko rin po ang Department of Justice. Okay. Maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic. Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Okay. At was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating po sa atin ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Teka, ang pagkaalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo, alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay, pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice, kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng pero alam natin confusion. na hindi magkapareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam ninyo ito sa akin. Ang diffusion po, hindi red notice. Tingnan lang natin ang website. Ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another member country or several countries. Yung po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report requesting for information, humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. Tama po ba? It went through the police, of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na... So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So, walang red notice. Kapag walang pag-diffusion lang, ang pagkaintindi natin, humingi lang ng impormasyon, di ba? Hindi po. Meron po tinatawag na red diffusion, blue diffusion. Oo, maraming kulay yun eh. Yung sinasabi po niyo na humihingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Okay. May kulay ba ito? Yung pinadala sa atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion.
So walang red notice. Hindi po siya red notice. Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Itong pong wanted person diffusion na to, pagpasok po sa Interpol sa Leon, pa-process po ng notices and diffusion. Opo, alam po natin Okay. yon. Alam natin yung procedure. Ang kasunod po Madalas nun, na natin ginawa yan eh. Kasunod po nun, mag-i-issue sila ng red notice. But this Teka. time, dahil po may urgency, they decided na it will go through by So its lumundag na diffusion. tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa diffusion pa lang yan mo. Hindi, kasi inaamin ninyo, wala namang red notice kailanman. It is our job to find it out immediately, disseminate immediately, because the nature of the diffusion is... Bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na, hindi pa natin nagagawa ng paraan? Hindi ko po masagot. Ma'am, yung kay Arnie Teves, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa red notice. Yun ang dahilan. Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang sinasabi. Ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil ho sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng yung mga pangyayari. Mabilis po nangyayari. Kaya marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandyan po ang red notice. Dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto So, ko... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Mag-ingat po kayo, you're under oath, makokontempt po tayo. Dahil pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, may disclaimer. Pero, nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Tama po? ang iko-correct ko po ay hindi information ang hinihingi po. It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion. Hindi Diffusion po notice. wanted person po ang nandoon. Okay, pakita natin. Medyo maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating ng 3:04 ba to? Correct po. Tama. Ng umaga, Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang 7,000 ng pulis na ang minobilize . Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Hindi, binabasa ko lang ito Opo. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po nung... yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa pero po, ang Interpol ang sinasabi ninyo sabi nila dito itong diffusion ng Interpol.
Pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan tong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso to. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Nagaya ho niya, nung sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon, makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. Sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo. Hindi po, yung Paano form tayo letter. maniniwala sa Interpol Yun dito? po yung kanilang form letter. Kaya, kung ako, hindi ko ho alam talaga kung sinong kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ho ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o naghahaka-haka. Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please. General Marbil. Bakit may prior consultation and assent? Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of any coordination of that, and I only learned of this diffusion and warrant of arrest in the morning of March 11. So, yun lang. So lahat kayo, March 11, 3 a.m. O 3:04. Ito yata dito. Tama naman yun. Pero, Executive Director Alcantara, Opo. form letter ba to? Medyo specific to eh. Prior consultations with the government of the Philippines. Hindi siya form letter eh. I cannot Nakakita na rin confirm kami. or deny, Nakakita but na rin kami ng ganito it looks like eh. a form letter. Form letter? No, it Bob looks agreed like- to comply? Oo. Okay. It's a genuine letter from the Interpol that came from the Oo, Interpol tama. system. Verified naman to. Opo. Kaso nga lang, unang-una, diffusion lang siya. No such thing as red notice was ever received. Ma'am, Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi ninyo na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot Wala, ko po... nandito lang. Oh, Ba't nila isusulat yan kung di totoo? Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no, gusto ko lang matignan to, no? Kasi ang liwanag po nito eh. Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan. The ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. parang ganun po yung understanding. Sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form letter rin ba to? Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng iba't ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many languages. Opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan or High German, Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi kasi ho, ano nga eh, yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong nag-participate sa isang krimen. Ito, co-perpetrator. Yun nga ho yun. Pero Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa konteksto na yun po ang kanilang lingwahe sa kanilang batas, sistema ng batas,
Iba ho ang lingwahe natin dito. Nako, kahit i-Frances yan, yung indirect, hindi direct, di po ba? Oh, ganun din naman sa conspiracy eh. Kaya nga, Oo. kaya nga nagtataka lahat, bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida. Hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero Oh, kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Oho. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung Hindi extraordinary po kidnapping. Wala ho rendition. nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition. Bakit Hindi, meron ho in-extradite? dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are two dito. options under international humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion, No, I have Secretary. to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi Hindi ho nila. sila familiar sa system Ang natin eh. hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po Hindi- ba? Ang liwanag eh. Hindi, iyan po Pasok ay natin, kanilang pambira sinasabi ka. kasi iyan pa ang customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, Hindi, kaya nga eh, yun customary yung- law, yung procedural at administrative, hindi din Hindi, natin pero yun nga ho yun. eh. Hindi nila alam yung ating batas eh. Hindi ho Hindi, nila correct, alam na correct. meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Teka, Ang pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, yun know, sinunod dyan, 9851. O, sige. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender.